Kaliwat kanan ang mga investigasyon pagdating sa mga anomalya sa gobyerno, partikular na sa mga infrastructure projects sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa dating Undersecretary ng Department of Finance at ngayoy profesor sa UP College of Economics, may manipulasyon umano pagdating sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Kaya kasama po sa panawagan natin ay panagutin ang lahat ng mga kurakot. Hindi lang mga congressman, hindi lang mga senador, kung hindi yung nasa executive. Kasama sa executive branch ay ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, ang mga miyembro ng gabinete at ang iba pang opisyal ng attached agencies. Paghalimbawa ng ex-finance official, hindi lang natatapos ang anomalya sa flood control projects, kundi sa iba ring ahensya ng pamahalaan. Gayaan niya ng malaking pondo na inilalaan sa social services, ngunit napipilitan ang mga apektado ng lindol sa Cebu na matulog sa loob ng plastic. Zero budget ng PhilHealth noong 2025 habang 60 billion pesos lamang ang binalik sa naturang state health insurer ngayong 2026. Ayon kay Magno, malinaw itong pagnanakaw ng tax at dignidad ng taong bayan. Panagutin ang lahat ng mga korap, hindi lamang sa legislature, kung hindi pati sa executive. Sino ba ang nag-a-approve ng mga proyektong yan? Sino ang nagpa-prioritize pagkatapos aprubahan ng Congress? Sino ang naglalabas ng pondo? Kaya yung mga maang-maangan acting ng mga opisyal ng gobyerno, dapat hindi natin yan binibili. Anya, ang mga ganitong gawain ay hindi lang politikal, kundi halimbawa ng moral corruption o kawalan ng pagpapahalaga sa taong bayan at nagiging karaniwan ang paggawa ng katiwalian sa lipunan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinanghahalagahan.